This letter is from Noah. Dear Kathy G, lumaki akong may kaya. Ayon sa paningin ng iba. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako nga pala si Noah, 30 years old from Taguig. May kaya ang family ko, may negosyo, may kinabukasang halos naka-layout na bago pa man ako matutong mangarap para sa sarili ko. Pero sa likod ng salitang mayaman, isa lang naman akong lalaking tahimik, low-key at simple lang ang hinahanap sa buhay. Simple lang ang taong magmahal at mahalin ako ng totoo. Kathy, madalas akong ma-judge. Akala nila dahil may kaya kami, mataas na rin agad ang tingin ko sa sarili ko. Hindi nila alam na mas komportable akong kumain sa karinderya kesa sa mamahaling restaurant. Mas masaya akong maglakad sa gabi kesa mag-party sa mga eksklusibong lugar. Hopeless romantic, kumbaga. Ako yung tipong naniniwala pa rin sa pag-ibig na hindi sinusukat ng estado sa buhay kundi ng lalim ng genuine love. Paulit-ulit akong nirereto ng mga magulang ko, mga anak ng kaibigan nila, mga galing sa parehong mundo namin. Pero sa bawat pagpapakilala, alam kong hindi yon ang hinahanap ng puso ko. Pakiramdam ko hindi nila ako magugustuhan bilang isang lalaking gusto lang ng tahimik at tunay na pagmamahal. Hanggang sa dumating ang isang babaeng nagustuhan ko. Katrabaho ko siya, Kathy. Unti-unti lang, mga simpleng usapan, tawanan, mga sandaling magkalapit kami sa isa't isa. Doon ko naramdaman na may pag-asa. Na baka sa pagkakataong ito, hindi ako nag-iisa sa nararamdaman ko. Lumakas ang loob ko. Naisip kong ipakilala na sana siya sa family ko. Dahil okay lang naman daw sa kanya. Wala naman sigurong masama kung ipapakilala ko siya, Kathy, as a friend lang muna dahil hindi naman pa daw kami. Puno ako ng pag-asa, pero akala ko handa na kaming pareho. Pero umatras siya, Kathy. Isang gabi, sinabi niya sa akin ang reason. Nahihiya raw siya, Kathy, natatakot. Dahil mayaman daw ako at siya ay isang ordinaryong tao lang. Baka raw hindi siya tanggapin ng mom at daddy ko. Baka raw maliitin siya. Baka raw masaktan lang siya sa huli. At pati na rin sa kung anong isipin ng mga tao sa kanya. Kahit na para sa amin, wala naman yung ibig sabihin. Sakit. Hindi dahil umatras siya, kundi dahil doon ko na-realize kung gaano kabigat ang mundo na ipinanganak ako. Na kahit hindi ko ginagamit bilang sukatan, ramdam na ramdam ng taong mahal ko. Habang lumilipas ang panahon, tumatanda na rin ako. At sa bawat birthday, mas lumalakas ang pakiramdam na may kulang sa akin. Hindi yaman o kung anong negosyo, kung hindi isang tao na makakasama ko. Isang taong uuwian ko, kakampi at pahinga. Kasabay pa nito, may malaking oportunidad na naghihintay sa akin sa ibang bansa, Kathy. Isang responsibilidad na matagal nang inihanda ng aking mga magulang para sa akin. Isang malaking negosyo na ako ang inaasahang magmamanage. Pangarap nila para sa akin yun. Pero heto ko ngayon nakatayo sa gitna ng dalawang mundo kung ano ba ang uunahin ko. Ang future o ang babaeng mahal ko? Gusto ko sanang unahing makuha ang gusto ko. Ang babaeng gusto kong ipaglaban kahit walang kasiguraduhan. Gusto kong tumaya sa kanya bago ang lahat. Kaso, minamadali na ako ng aking mga magulang, Kathy, para sa negosyong nag-aantay sa akin out of the country. Pwede ko bang talikuran ang buhay na meron ako ngayon para sa babaeng nagugustuhan ko? Hindi ko pa alam ang sagot, Kathy, kung ano ba ang mas makakabuti para sa sarili ko. Hindi ba ang pinakamalaking risk ay ang piliin ng pag-ibig? At minsan naman, ang pinakamahirap na desisyon ay ang pumili kung alin ang tunay na magpapasaya sa'yo. Ang pangarap o ang sinisigaw ng puso ko? Ang hirap mamili, Kathy. Hindi ako makapagdesisyon kung aalis na ba ako or not. Kung hindi ko siya pipiliin ngayon, may babalikan pa ba akong pag-ibig kapag huli na ang lahat?
Siguro oo. Ewan ko. Siguro wala na. Paano ko ba i-handle ang ganitong problema, Kathy? Tulungan niyo po sana ako kung ano ang dapat kong gawin. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat sa pagbasa ng aking sulat. Lubos na gumagalang, Noah.